pasimula, niloob ng Diyos magkaroon ng iglesia sa Lambingan. Ginamit ng Diyos ang iglesia sa Amaya taong 2000, katulad ng kasalukuyang buwan ngayon. Ang misyon ay pinungunahan ng mga lingkod ng Diyos na sina Pastor Jobel, katulong ng Pastor Felix, at ang isa sa manggagawa ng iglesia sa Amaya, ang kapatid na Miriam. Nagpatuloy sila sa gawain, at ito ang unang panahon sa Lambingan. Nangusap ang Diyos sa mga manggagawang ito at nagtulong-tulong sila sa pagbata at pagpapagal sa mga gawain sa ilang sambahayan. Kabilang dito ang sambahayan ni Greg at Hermie Ardina, sambahayan ni Romeo at Annie Manggao, at sambahayan ni Gloria Trinidad, Celi Bacolod, Verna Villena, at si Penny Pareha na ngayon kapiling na ng Panginoon. Lumipas ang araw at sumapit ang buwan. Ito ang ikalawang panahon sa Lambingan. Hindi lumipas ang taon, nagpatuloy ang katapatan at kabutihan ng Diyos dito sa Lambingan. Lubusang lumagaw sa pananampalataya at maraming naakay sa Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos, niloob niya na magkaroon ng pananambahan dito, at ito'y ginaganap sa sambahayan ni Greg at Hermie Ardina. Tuwing linggo sa panahon na matatapos ang pananambahan ng iglesia sa Amaya, at sa gabi naman, gumagawi sila rito upang dito ganapin ang pagsamba sa ating Diyos sa mga taga rito. Lumipas ang araw at sumapit ang mga buwan. Ito ang ikatlong panahon sa Lambingan. Tatlong taong pinatnubayan ng Diyos ang gawain dito, nananambahan sa umaga sa Amaya at sa paghapit ng gabi ay dito naman sa Lambingan. Nanatili sa ganitong sitwasyon ng Lambingan hanggang sa pagsapit ng buwan ng Oktubre, taong 2003, napagpasyahan ng mga mananampalataya at ng mga manggagawa na gawing umaga na ang pananambahan dito. Nagalak ang marami, kaya't sinimula na itong paghandaan. Kasabay nito ang pagtatalaga ng mga bagong manggagawa na siya ring nanguna sa loob pa ng 5 taon. Sa makatwid bagay 8 taon lahat na pinuspos ng Espiritu at pagpapala ang Lambingan. Lumipas ang buwan, sumapit ang mga taon. Ito ang ika-4 na panahon sa Lambingan. At narito ang mga lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon dito sa Lambingan. Ito'y sina Pastor Romulo Arca, Pastor Epi Bautista, Pastor Bong Mata, Joaquinesa Ruth del Rosario, at kapatid na Cristalyn Binta. Nadagdag din ang Pastor Dexter del Rosario at Gertrude Enriquez na kapwa manggagawang mag-aaral sa pangangalaga ng Joaquinesa Ruth del Rosario. Sa panahon ding yaon, nalipat ang bahay-sambahan mula sa sambahayan ng kapatid na Greg at Hermie Ardina patungo dito sa kasalukuyang iglesia. Mula noon ay nabuo rin ng iba't ibang gawain katulad ng paaralang lingguhan, pag-aaral ng mabuting balita sa iba't ibang sambahayan, pulong panalangin at iba pang gawain kagaya nito. Dahil dito ay marami pang kumilala sa Panginoon at nadagdagan ng mga bilang ng mga mananampalataya dito sa lugar ng Lambingan hanggang sa Kapipisa. Lumipas ang buwan, sumapit ang taon. Ito ang ikalimang panahon sa iglesia ng Lambingan. Hindi nagtagal ay dumalangin sa Diyos ang mga manggagawa at ang mga mananampalataya dito ng isang lingkod ng Diyos na mananatili at mangunguna dito sa Lambingan upang ipagpatuloy ang lumalagong anak na iglesia. Noong nakatalagang manggagawa ang Pastor Dexter del Rosario, kaya't siya ang naging tugon ng Panginoon para sa Lambingan. Hindi nagtagal, pinagpala ng Diyos si Pastor Dexter. Binigyan siya ng Diyos ng makakasama sa buhay ang kapatid na Gian, isa sa anak ng manggagawa sa Amaya, ang naging katulong ng pastor
kapatid na Miriam Villela. Iisa nilang pinangisiwaan ng lambingan kasama pa ng ibang manggagawa. Kasalukuyang nakatalagang pastor sa inang iglesia sa Amaya, ang Pastor Jerry Arca, na naging kaagapay din sa paglago ng iglesia dito. Lumipas pa ang taon, dumating ang panahon na si Pastor Dexter ay isa sa mga manggagawa na maoordinahan upang maging ganap na pastor. Ang lahat na ito ay naganap ayon sa kalooban ng Panginoon. Lumipas ang buwan, sumapit ang mga taon. Ito ang ika-6 na panahon sa lambingan. Nagpatuloy pa ang mga gawaing sinimulan sa lambingan at biniyayaan ito ng Diyos ng iba't ibang kapisanan. Lumitaw ang matatalino at masisiglang kabataan, mga mapagmahal, masisipag at matitiyagang kababaihan, at matipuno, masigasig at malalakas na kalalakihan. Isa't isa'y naging inspirasyon para sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon. May mga lumitaw sa kanila na iba't ibang talento, kaya hinasa ang mga ito upang magamit sa kapurihan ng Diyos. May mga awit, ang mga manunugtog, mananayaw, at iba pang mga talento. Bawat may potensyal ay pinag-uusayang turuan upang magamit sa iba't ibang gawain. May mga una ding kaganapang naranasan dito sa kasalukuyang iglesia, kagaya ng pag-iisang dibdib o kasal, paghahandog o binyag, pistang Kristiyano at anibersaryo, kagaya ng nagaganap ngayon. Lumipas ang buwan, sumapit ang taon. Ito ang ika-7 panahon sa lambingan. Isa sa mga panahong hindi malilimutang karanasan na naganap dito ay ang pangyayari ng iglesia sa Kanluran na pinamumunuan ni Pastor Kakulba ay pansamantalang kinupkop ng iglesia nito. Dahil sa isang di maiwasang suliranin, sila'y kinalinga at naging kaisa rin sa mga gawain ng Panginoon. Hindi nagtagal, dumating din ang panahon na sila'y muling tumatag at nagkaroon muli ng sariling pananambahan. Minsan sila'y pumupunta rito upang makasama muli sa pagsamba ang bawat isa. Patunay na sila pa rin ay kaisa sa gawain ng Diyos sa kabuuan ng lugar na ito. Minsan sinubok ng Diyos ang iglesia ng lambingan na ang kinatatayuan ng gusaling ito ay kailangan ng alisin o ilipat sapagkat hindi pa pagmamayari ng iglesyang ito ang lupa. Kaya't mabilis na dumulog ang bawat isa sa Diyos tungkol dito. Ngunit ang Diyos ay buhay at tumutugon sa mga panalangin. Kaya ang lupa sa gawing kanan ng iglesyang ito ay pinagkaloob ng Diyos. Hinipo ng Panginoon ng mga kapatiran sa lambingan at Amaya upang tugunan ang kaukulang halaga nito. Ang lahat ay nagpuri sa Diyos sa katugunan ito ng ating Panginoon. Lumipas ang buwan, sumapit ang taon. Ito ang ika-8 panahon sa lambingan. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang magkaroon na ng sariling lupa ang iglesia sa lambingan sa biyaya ng ating Diyos, ito ay itinalaga at pinanalangin sa pamumuno ng kasalukuyang nakatalagang pastor sa iglesia ng Amaya na si Pastor Ryan Israel, kasama ang butihing pastor, Pastor Romulo Arca, at ang Pastor Dexter del Rosario, at iba pang konsilyo sa Amaya at lambingan. Nananampalataya ang bawat isa na darating ang panahon ay itatayo dito ang isang bagong templo ng Diyos kung saan dito siya sasambahin at pupurihin. Ang unang kabanatang ito ng lambingan ay pinapahayag sa bawat anak ng Diyos upang makita ng bawat isa ang kalulhatian, kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Siya nawa. Salamat sa iyo. Pakiyakap nga po isang kapatid sa Panginoon at sabihin salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Binigay mo